Meron bang mga taong walang ibang ginawa kundi bantayan ang buhay mo? May mga tao ba na sa tingin mo sinasabotahe ang iyong kaligayahan at ang iyong tagumpay? Atin pong umpisahan ang ating tampok na kwento para sa araw na to, dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga tao sa ating buhay na sa tingin natin ay walang ibang gustong gawin, kundi tayo ay saktan, tayo ay isabotahe, at tayo ay hindi maging masaya. Parang naging misyon na ata nila na sirain ang ating araw-araw. Pero nasa sa atin pa rin kung atin itong papatulan at atin silang pagbibigyan. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, pati na rin ang inyong mga tagapakinig at ang mga staff mo sa iyong YouTube channel. Isa po ako sa araw-araw na natutuwa kapag meron po kayong bagong upload. Isa po ako sa mga nag-aabang lagi sa mga ina-upload nyong storya sa inyong channel. Nag-iisip nga ako kung ang storya bang ito ng buhay ko ay karapat-dapat ba para sa channel mo. Ikaw na lang po siguro ang bahalang humusga kung ang karanasan kong ito ay nararapat bang i-share o iparinig sa inyong mga suking tagapakinig. Kung hindi nyo man po mababasa ang sulat ko ay hindi po ako magtatampo. Pero kung mababasa nyo man ito, ay talagang abot langit ang pasasalamat ko. Naway kayo ay ma-inspire at maaliw sa kwento kong ito. Kwentong puno ng tensyon, puno ng komedya at drama, at sa dulo, sa tingin ko ay isang paglalakbay patungo sa malawak na pag-uunawa. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Marites. Pwede nyo na rin akong tawaging Aling Marites dahil may katandaan na po ako. 62 na po ang edad ko. Biyuda ako at kayo nga po ang aking pinagkakaabalahan ngayon. Masarap din akong magluto. Yun ay ayon sa mga taong nakatikim na ng mga luto ko. Matalas ang tenga ko, Mama Mia. At oo, aminado naman ako na minsan ay masarap talaga ang chismis, lalo na kapag ito ay totoo. Ewan ko ba, Mama Mia, siguro talagang nasa amin ng mga walang magawa sa buhay at hindi naman masyado ng busy dahil retired na rin ang mga chismis na ganito. Sa loob ng 20 taon, naging payapa po ang pamumuhay ko dito sa aming subdivision. Dito po ako nakatira ng halos 20 taon, Mama Mia. Payapa at syempre, walang pag-aaway sa mga magkakapitbahay. Akala ko ay mamamatay na akong payapa ang paligid ko. Akala ko mamamatay na akong nasa ayos ang lahat. Pero ang hindi ko akalain, lahat pala ng bagay na yon, pati na rin ang aming kapayapaan, ay magbabago sa isang iglap lamang. Magbabago dahil sa isang bago kong kapitbahay. Itago na lang po natin siya sa pangalang Linda. Excited na excited ako nung merong lumipat sa tabi ng bahay ko. Dati kasi, Mama Mia, ay may mag-asawang nakatira doon pero umalis na rin po sila. Mahigit ilang buwan din na nabakante ang bahay na yon. At syempre, medyo naging tahimik din lalo ang paligid namin. Ang dati kasing may-ari doon, Mama Mia, tuwing umaga ay mahilig magpatugtog ng mga magagandang musika. Siguro dahil kaidaran ko na rin ang ilan sa mga nakatira dati doon sa bahay na yun. Kaya naman na-enjoy ko ang mga musika nila.
Kapag nasa labas ako at nagwawalis tapos lumalabas din sila, ay nagbabatian at nagngingitian kami. Kaya naman, nalungkot talaga ako Mama Mia nung bigla na lang silang umalis at lumipat ng ibang lugar. Hindi ko na lang isasalaysay dito kung bakit sila lumipat dahil hindi naman yun ang punto ng storyang ito. Mama Mia, simula noong mabakante ang bahay na yon ay medyo nalungkot na ako. Medyo lang naman kasi hindi naman kami araw-araw na magkakasama nung kapitbahay ko. Tapos meron pa akong mga katakot-takot na iniisip lalo na kapag mag-isa lang ako sa bahay at walang kasama. Hanggang sa lumipat na nga ang bago naming kapitbahay, si Linda Mama Mia. Akala ko noong una ay mabait si Linda. Akala ko noong una ay makakasundo ko siya. Kasi nung una kaming magtagpo at una kaming magkakilala ay magalang naman po siya. Laging may ngiti sa kanyang mga labi at maganda ang mga alaga niyang halaman. Akala ko, eto na, magkakaroon na ako ng bagong kaibigan at bagong kausap. Pero wala pang isang buwan si Linda dun sa subdivision namin ay nag-uumpisa na po ang kalbaryo ng buhay ko. Ang simula po namin ay ang sigalot namin sa aming bakuran. Alam niyo ba kung ano ang unang pinag-awayan namin, Mama Mia? Sampayan. Opo, simpleng sampayan kung tutuusin at kung titignan ng iba. May araw kasi na yung subdivision namin ay mahangin at ang mga panty ni Linda ay lumilipad po papunta sa bakuran ko. Ewan ko ba kung bakit hindi niya kiniklip ang mga yon. Alam naman niyang magagaan lang ang mga telang yon kaya kapag mahangin ay mabilis lang talaga itong madala sa hangin at lumipad sa kung saan-saan. Nung una Mama Mia ay ayos lang naman yun sa akin. Tinatawag ko naman siya para kunin ang mga gamit niya. Sinabihan ko na rin siya nung una Mama Mia na dapat ay ayusin niya ang pagsasampay niya para hindi lumipad sa kung saan-saan, lalong-lalo na ang mga pribado niyang kagamitan. Kaya lang, ewan ko, siguro talagang hindi magaling na makinig sa iba itong si Linda. Isang araw, may naipit sa may sampalok kong tanim. Yung kulay rosas na may lace, Mama Mia. Abay, parang hindi marunong gumamit ng sipit ang kapitbahay ko ah. Ilang beses ko nang pinagsabihan, bakit ayaw pa rin? Sigaw ko noon sa hangin. Kahit alam kong rinig niya yon, Mama Mia. Actually po, sinadya ko talagang lakasan ng boses ko nang sa ganon ay masigurado kong rinig niya ang mga pinagsasasabi ko. Sumagot naman siya sa pasaring ko na yon. Baka kasi masyado pong malakas ang hangin. Naggaling sa bunganga ninyo, sabi ko. Sabi niya sa akin. Abay, tumaas ang kilay ko, Mama Mia. Nag-init ang ulo ko. Bunganga ko pa talaga ang pagbibintangan niya? Bakit? Ang bunganga ko ba'y nagmula sa kanila at ang hangin papunta sa bakuran ko? Yun na nga ang umpisa ng lahat. Yun na at wala na itong atrasan pa. Simula noon, Mama Mia, ay nagkaroon na ako ng sekretong inis at galit dun sa kapitbahay kong si Linda. Pakiramdam ko kasi ay hindi niya ako ginagalang. Dapat naman kasi ay hindi pumupunta-punta sa bakuran ko ang kahit na anong gamit niya. Imbis na humingi siya ng paumanhin, ay pinatulan pa talaga niya ako tapos ginawa pa niyang pang-iinsulto sa akin yung bagay na nagpalipad ng kanyang panty papunta sa aking bakuran.
At mula nga noon ay hindi ko na siya nginingitian. Hindi ko na rin siya binabati pa, Mama Mia. At syempre, nung una ay ngumingiti naman siya sa akin, pero nung napansin niyang hindi ko na siya pinapansin ay hindi rin po siya nagpapatalo. Hindi siya nagpapatalo sa pang-iinis ko sa kanya. At alam niyo ba kung ano pa ang ginawa niya, Mama Mia, para lalo akong mainis at lalo akong magalit? Ay naglagay siya ng speaker sa labas ng bahay niya, kung saan kada umaga ay todo lakas ang volume ng pagpapatugtog niya ng mga K-pop songs. Sa tanda ko namang ito, hindi po ako mahilig sa K-pop. Sa tanda ko pa ito, Mama Mia, ay hindi po ako mahilig sa mga ganong klaseng tugtugan. Alam niyo bang alas 6 pa lang ng umaga ay sumisigaw na sa kanyang bakuran si Jungkook? Abay, hindi ko kilala kung sinong demonyo ang nag-imbento ng butter. Pero halos araw-araw ko pong naririnig na para bang pang-asar sa akin. Yung butter na kanta, ewan ko ba, Mama Mia, rinding-rindi na po talaga noon ang mga tenga ko. Bakit sa dinami-dami ng mga magagandang musika, yung mga dati pang musika na talagang nakakakilig at nakaka-relax, eto pa talagang klase ng musika ang pinapatugtog niya. Tapos sabayan mo pa ng malakas na bass. Kaya ayun, parang dumadagundong po ang buong subdivision namin. Kaya naman hindi ako nagpapatalo. Ayokong matalo niya, Mama Mia. Tuwing alas 5 ng hapon ay binubuksan ko rin ang speaker ko. Ang tugtog? Syempre ay yung mga paborito ko. Mga Freddie Aguilar, Asin at kung ano-ano pa. At buong lakas po yun at wala akong pakialam kung masira man po ang speaker ko. Hanggang sa naging paligsahan na namin ang pagpapatugtog ng mga paborito naming awitin. Syempre, Mama Mia, bumili na rin ako ng mas malakas na speaker. Bumili ako ng mas malaki. Alam mo ba na kahit na nagtitipid ako sa pension ko, ay talagang binawasan ko ang savings ko, makabili lang ng mas malaking speaker. Para mas malakas ng di hamak ang tugtog ko sa kanya. Tapos inihaharap ko pa talaga sa mismong bahay niya ang speaker ko na yon. Nilalapit ko pa talaga sa pagitan ng mga bakuran namin para mas lalong dumagungdong doon sa kanyang parte. At hindi siya nagpatalo, Mama Mia. Bumili din siya ng mas malaking speaker. Ewan ko kung binili niya yon o inutang niya sa tour ko. Basta ako, ang sa akin, cash ito, oy. Pinag-ipunan ko to. At naging giyera na nga ang bawat araw sa pagitan naming dalawa ni Linda. Giyera ng tunog, giyera ng tugtog, at giyera ng musika. Mama Mia, hindi po natatapos sa musika ang labanan naming dalawa ni Linda. Tuwing nagdidilig siya ng halaman, ay tina-target niya ang linya ng kuryente ko. Sabi niya, hindi naman daw niya yun sinasadya. Pero alam ko naman ang totoo. Alam kong sinasadya niya yun para galitin ako. At syempre, paano na lang kung may live wire doon? O paano na lang kung may nagasgas pala na wire? Masunog pa ako at makuryente, hindi ba? Lagi niyang sinasabi na hindi niya sinasadya ang pagbasa ng mga wire ko ng kuryente. Kaya naman, sa sobrang inis ko, ay nagluto po ako ng isda. Araw-araw bumibili po ako ng isda, Mama Mia, para iluto. At alam niyo ba, sa tuwing naghuhugas po ako ng mga isdang binibili ko, lahat ng tubig na pinaghugasan ko, Mama Mia,
ay sinasadya kong itapon sa may kanal na malapit lamang dun sa bakod nila. Isinasali ko talaga sa pagtapon doon pati na ang mga lamang loob at kaliskis ng isda. Alam nyo naman yung isda, hindi ba? Wala pang 2 araw mamamaho na. Narinig ko siya isang araw. Ang baho naman ng kanal! Sigaw niya na alam kong naiinis na. Natuwa ako dahil parang nagtagumpay ako noon sa misyon ko. Siyempre, hindi ako nagpatalo. Sumagot siya dun sa sampayan at sumagot siya dun sa panty niya, di ba? Kaya sinagot ko rin siya. Sabi ko, budhi mo yang naaamoy mo. Hindi yan kung ano-anong baho sa paligid mo. Nainis siya nun, Mama Mia. Kitang-kita ko talagang umirap ang kanyang mga mata. Kitang-kita kong nanlilisik ang mga ito sa kakatingin sa akin. Isa lang ang ibig sabihin noon. Giyera na ito kung giyera. Hindi ko alam kung dahil din ba sa inis niya, kaya naman Mama Mia, nagtatapon din siya ng basura sa may parte ko ng kanal. Kahit na hindi ko nakikitang siya ang naglagay noon ay alam kong siya po. Tuwing umaga, ang una ko pong ginagawa ay magwalis talaga sa bakuran ko. Isang umaga noon ay nagising ako kahit na hindi pa oras ng paggising ko. Amoy na amoy ko kasi ang baho ng para bang, alam nyo na, yung diaper ng baby. Sensitibo po ako sa amoy kaya po ako nagising sa madaling araw. Nung nakita ko ay nagkalat po sa may kanal ko pati na rin sa banda ng gate ko ang mga gamit na mga diapers. Wala naman pong kung ano-ano akong nakita kundi mga dumi lang ng bata. Pero mabaho pa rin yun, Mama Mia. At alam kong kay Linda yon. Meron kasi siyang apo na nakatira sa bahay nila. Meron po kasing anak ang anak niya na alam mo na yun, Mama Mia, baby pa. Kaya naman napakarami niyang itinapon doon sa kanal ko. Nung tanungin ko siya, syempre nag-deny ang loka. Sa'yo ba to, ha? Abay, bakit ako ang pagbibintangan mo? Hindi sa amin yan. Kayo ang may baby dyan eh. Kami lang ba ang may baby sa subdivision na to? Ang dami-dami dyan. Dyan nga sa likod natin, 4 ata ang may bagong panganak na sanggol dyan. Bakit kami ang pinagbibintangan mo? May ebidensya ka ba? Nainis ako sa tanong niya na yon. Alam ko kasing wala po akong ebidensya, Mama Mia. Kaya naman dahil doon ay naisipan kong maglagay ng CCTV sa harapan ng bahay ko. Anak, puntahan mo naman ako dito. Bakit ma? May problema ba? Tanong ng anak kong lalaki nung tinawagan ko siya. Meron kasi akong biniling CCTV sa mall. Hindi ko naman alam kung paano to i-install eh. Mama, bakit ka bumibili ng CCTV? Bakit? May nakawan na ba dyan sa subdivision natin? Wala naman. Wala naman pala. Secure dyan, Mama. Alam mo naman na napakaraming gwardiya dyan. Gumastos ka pa talaga sa CCTV. Etong anak ko na ito, Mama Mia, ay hindi rin talaga supportive sa akin. Anak, alam mo naman 'di ba? Meron akong bagong kapitbahay dito na nakakainis. Alam kong siyang nagtatapon ng kung ano-ano dito sa bakuran ko eh. Ma, naghahanap ka na naman ng gulo. Hindi ako naghahanap ng gulo, Rogelio. Ang sa akin lang, gusto ko na mahuli ko kung sino ang lumalapastangan sa bakuran ko. O siya, sige. Pupuntahan kita sa susunod ha. Huwag muna ngayon dahil marami pa akong trabaho. Tapos, may sakit din ang asawa ko ngayon eh. Mama Mia,
Tatlo po ang anak ko, 2 lalaki at 1 babae. Yung panganay na anak kong lalaki ay nasa ibang bansa na. Yung anak ko namang babae ay meron ng sariling pamilya, pati na rin yung bunso kong lalaki na siyang tinawagan ko, si Rogelio. Hindi ko alam pero isinumbong pala ng anak kong si Rogelio sa kanyang mga kapatid na meron akong kaaway at kaalitan na kapitbahay. Noong gabing yun ay tinawagan po ako ng mga anak ko sa isang group call. Pinagsabihan nila ako, Mama Mia. Sabi nila wag daw akong mang-aaway ng kapitbahay dahil kung ano't ano man raw ang mangyayari, mga kapitbahay din daw dapat ang unang makakatulong sa akin dahil nasa malayo sila. Mama naman kung kailan pa kayo tumanda, tsaka pa kayo naghahanap ng away dyan sa kapitbahay. Sabi ng anak kong si Elise. Nako, hindi ako ang nag-uuna Yang kapitbahay natin, walang konsiderasyon. Alam mo ba, iniisip lang niya talaga yung sarili niya. Napakamakasarili. Hindi siya bagay dito sa subdivision natin. Naiinis kong sabi. Mama, baka naman hindi lang kayo nagkaintindihan. Hindi, talagang ganon. Ganon siya. Lumipas ang ilang araw at sumapit ang linggo. Binisita ako ng 2 anak ko kasama ang kanilang pamilya. Siyempre andun din ang mga apo ko, Mama Mia. At alam nyo ba kung anong nangyari? Nagkasuntukan pa ang apo ko at ang apo din ni Linda. Babae pa naman yung apo ko. Yung apo niya lalaki pero mapagpatul sa babae. Imbis na kami ay mapagbati ng mga anak ko, ay mas lalo patuloy kaming naging magkaaway. Kinampihan kasi ni Linda ang apo niya. Kinampihan din ng anak niya ang anak nito. Ang mga anak ko ay hindi naman kumampi nung una sa apo ko. Kaya lang nung kumampi na ang buong angkan ni Linda sa kanyang apo, ay wala na ring nagawa ang mga anak ko kundi kampihan yung aking apo. Kababaeng tao nitong apo ko. Sinuntok ng apo mong kay lalaking tao tapos ang laki-laki pa ng braso. Alam mo Linda, yung apo mo mana sa'yo. Walang delikadesa. Parang hindi pinalaki ng maayos. Hoy, wag mong masabi-sabi yan sa akin, Marites, ha? Dahil tahimik kami dito. Yang apo mo ang pumunta dito sa bakuran namin at pilit inaagaw yung laruan ng apo ko. Bakit? Dahil bababae siya, hindi siya papatulan na, ganun ba? Sadyang hindi mo nga talaga napalaki ng maayos yung anak mo, Linda. Kasi hindi rin malunong magpalaki ng anak Uy, Aling Marites, wag naman kayong ganyan. Pinalaki kami ng maayos ng mama namin. Talaga? Bakit ganyan? Walang modo yung anak nyo. Imbis na magkaayos ay mas lalo patuloy kaming nagkakagulo noon, Mama Mia. Mas lalong nagkainisan ang lahat. At dahil doon ay wala na ngang nagawa ang mga anak ko. Hindi na nila ako pinagsabihan pa dahil, Mama Mia, nakita na nila kung gaano kawalang modo ang pamilyang yon. Patuloy ang alitan sa pagitan namin ni Linda. Kung ano-ano na lang. Minsan, nagluto ako ng tuyo, nagluto din siya ng tuyo. Nagluto ako ng spaghetti, nagluto din siya ng spaghetti niya. Ewan ko, pakiramdam ko talaga ay nakikipagkompetensya itong si Linda sa akin. Hindi ko naman talaga siya uurungan. Ngayon pa, wala akong ibang pinagkakaabalakan. Isang hapon, makalipas ang ilang mga buwan ng alitan namin ni Linda, ay malakas po iyong umuulan. Nakaupo ako noon sa may bintana at nagsusuklay ng aking buhok. Kung meron man po akong isang bagay sa katawan ko na proud ako, Mama Mia, yun ay ang buhok ko. Kasi kung tutuusin, hindi mo talaga ako mapagkakamalang matanda dahil konti pa lang po ang puti ng buhok ko. Alagang-alaga ko yun.
Habang nagsusuklay ako ay parang may naririnig akong isang iyak. Nung una ay natakot ako. Ako lang kasi mag-isa noon sa bahay. Pinakinggan kong maigi ang umiiyak. Hindi tao yun, kundi parang isang hayop. Isang hayop na umiiyak na parang humihingi ng saklolo. Lumabas ako, Mama Mia. Doon ko nakita ang alagang aso ni Linda, si Bruno. Isa po itong aspin at kitang-kita ko naman kung paano ito alagaan ni Linda. Nakita kong may sugat sa paa ang aso. Nanginginig pa. Walang tao noon sa bahay ni Linda. Alam ko syempre dahil tuwing meron lang konting galaw dun sa bahay nila ay sinisilip ko yun mula sa bintana. May kompetisyon nga kami, hindi ba? Gabi na rin pala noon, Mama Mia, at baha pa talaga sa labas. Kahit na magkaaway kami ni Linda at kahit na naiinis ako sa kanya, ay wala namang kasalanan sa akin yung aso. Hindi po ako masamang tao, Mama Mia. Kaya wala akong ibang nagawa noon kundi kargahin si Bruno at dalhin siya sa loob ng bahay ko. Si Bruno kasi ay kilala niya rin ako. Minsan na rin itong naligaw dun sa bakuran ko na isa rin sa pinag-awayan namin ni Linda dahil tumai po ito doon. Nung nakita kong natinik ang aso ay tinanggalan ko ng tinik ang kanyang paa. Pinainom ko siya ng gatas at binalutan ko siya ng lampin dahil nanginginig siya. Ginig na ginig ang aso at umiiyak pa nung mga panahon na yon. Pinunasan ko siya, pagkatapos ay katabi ko pa talaga siyang matulog. Kinabukasan, Mama Mia, dumating si Linda. Bit-bit ang mga grocery niya at basang-basa. Pagkakita niya kay Bruno sa bahay ko, ay agad po siyang napaluha. Akala ko na wala na siya. Tahimik lang ako noon at wala akong masabi dahil hindi naman nangaaway si Linda. Alangan namang awayin ko siya, hindi ba, na mangyak-ngyak na nga yung tao. Tapos, Mama Mia, hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko. Mula noon, ay hindi na maingay si Linda. Mula nung nakuha niya si Bruno mula sa akin, ay tumahimik na siya. Hindi na siya nagpapatugtog tuwing umaga ng malakas na malakas niyang musika. Hindi na rin po ako nagpapatugtog tuwing hapon. Lagi kasi akong sinasabihan noon ng mga anak ko na baka hindi kami ni Linda ang apektado sa away naming dalawa kundi yung iba naming mga kapitbahay. Siyempre naririnig rin nila ang mga ingay namin, hindi ba? Buti nga ma, hindi pa kayo napabarangay dyan eh. Sabi sang anak ko sa akin. Wala namang ibang nagpapabarangay sa akin kundi si Linda. Dati kung ano-ano na lang. Kesyo may tinapon akong ganito, kesyo may sinabi akong ganito. At syempre ako rin, pinapabarangay ko rin siya. Pero mula nung makuha niya nga si Bruno sa bahay ko, ay nanahimik na po si Linda. Maging ako, Mama Mia, nanahimik na rin. Syempre, baka mapagkamalan akong baliw, tahimik na nga yung kalaban ko, mag-iingay pa ako, di ba? Naging tahimik ang buhay ko. Pero meron pa rin yung mga pagkakataon na kapag may ingay o may kaluskos sa kabilang bahay, ay pasimple po akong sumisilip. Hindi pa rin pwede na malamangan ako ng kapitbahay kong si Linda. Kaya naman sinisilip ko pa rin siya. Isang araw, Mama Mia, ay nabigla ako nang may kumatok sa pintuan ko. Si Linda, may dalang kalderetang baka. Para sa inyo, pasensya na kayo sa mga ginawa ko ha. Napatingin ako sa kanya noon. Alam kong kumunot ang mga noo ko nung mga panahon na yon dahil nagtataka ako sa inasal niya. Matagal akong nakatitig sa kanya noon, Mama Mia.
Kinuha ko ang pagkain dahil syempre bigay yon. Tahimik kong isinara ang pinto. Nagpasalamat ako ng simple sa kanya pero sa loob-loob ko ay natunaw po ako. Hindi ko alam kung galit ko lang ba yung natunaw, Mama Mia, o pati na rin yung pagkatao ko. Kinabukasan, pinadala ko sa kanya ang paborito kong banana bread. May kasama pa itong sulat. Hindi lahat ng bakod kailangang maging mataas. Minsan, mas okay kung mababa para nakikita natin ang isa't isa. Mama Mia, mula nung naibigay ko ang banana bread na yon kasama ang sulat na sinulat ko para kay Linda, aaminin ko pong gumaan ang pakiramdam ko. Gumaan ang puso ko nung mga panahon na yon. Hindi naglaon ay sabay naming napansin ang mga bagong kapitbahay sa tapat namin. Magkakapatid na napakahilig magvideoke hanggang madaling araw. At dahil doon, Mama Mia, ay nagkaroon kami ng common ground ni Linda. Isang araw noon ay pareho kaming nakatingin sa kapitbahay namin at parehong nakakunot ang aming mga noo. Nung magkalingunan kami, ay wala na sa loob namin nang ngumiti sa isa't isa. Yun na ang umpisa ng pagiging maayos naming magkapitbahay dalawa. At alam nyo ba, Mama Mia, dun din namin napansin na pareho kaming naiinis sa magkakapatid na lumipat sa tapat ng aming bahay. Mahilig kasing magvideo kaya ang mga ito hanggang madaling araw at walang pakialam kahit na may mga kapitbahay silang naaapektuhan. Gusto mo bang tayo ang magreklamo sa barangay? Tanong ko kay Linda isang araw. Ngumiti siya. Oo, pero tsaka na kapag tapos na tayong magmerienda. Halika, merienda muna tayo. Sabi ni Linda sa akin na may inilabas pang tinapay at juice sa kanyang bakuran. Mama Mia, dun ko na lamang minsan pala ay kailangan mong dumaan sa mga alitan para makilala mo ang tunay na pagkatao ng isang tao. At ang dating kaaway ay pwede palang maging kasama mo sa pakikipaglaban sa tunay ninyong kalaban. Ang mga taong walang pakialam. Kaya noon, Mama Mia, pumasok ako sa bakuran niya at nagkwentuhan kami habang nagmemeryenda. Pagkatapos noon ay sabay na kaming nagbihis at pumunta ng barangay at nireklamo yung bago naming kapitbahay. Nagkaharap-harap pa kami noon sa barangay at matatapang pa talaga ang mga magkakapatid na yon. Sabi pa nila hindi naman daw masyadong malakas ang pagbe-videoke nila at bahay naman nila yon kaya meron silang karapatan kahit anong gawin nila. Abay syempre hindi kami nagpatalo ni Linda. Hindi kami nagpatalo sa pakikipagdiskusyonan hanggang sa napagdesisyonan ng aming kapitan na hanggang alas 10 lamang ng gabi ang allowed na pagbe-videoke sa aming subdivision. Buti na lang at naayos naman yun, Mama Mia, kaya lang medyo nainis talaga sa amin yung mga kapitbahay namin na bagong lipat. Makalipas ang ilang mga buwan ay mas lalo pa pong naging malapit ang loob namin ni Linda sa isa't isa. Hindi ko akalain, Mama Mia, na ang dating taong kinaiinisan ko at ang dating nakakaaway ko, ngayon ay kakampi ko na sa halos lahat ng bagay. Hanggang sa nung nakaraang taon lamang, kami na ni Linda ang host ng Christmas party para sa buong street namin sa subdivision. Nagtatawanan na lang kami sa mga dati naming tampuhan kapag naaalala namin yon. Doon pa namin naamin sa isa't isa ang mga pananabutahi namin sa bahay ng bawat isa. Minsan nga, Mama Mia, pati na rin yung iba naming mga kapitbahay na
dati ay naeestorbo pala ng away namin ni Linda, ay nagpaabot na rin ng kanilang opinyon tungkol sa pagkakabati namin. Lahat sila ay masaya sa pagkakabati namin dahil ayon sa kanila ay nakakatulog na rin sila ng mahimbing. At nung last Christmas nga, Mama Mia, syempre dahil Pasko, sa diwa na rin ng Pasko ay nakipagbati kami ni Linda dun sa mga kapitbahay namin na aming pinabarangay dahil sa kanilang pagbibidyoke. Medyo natuwa pa ako nung una. Dahil ang akala ko noon ay magiging maayos na ang lahat. Pero yung isa sa mga magkakapatid ay talagang matigas ang puso. Hanggang sa sinabi na ni Linda sa kanila ang naging alitan naming dalawa. Tawa sila ng tawa sa lahat ng mga nagawa namin ni Linda sa isa't isa. At dahil doon ay naging magkakaibigan na kami. Humingi din sila ng paumanhin sa amin. Sadyang mahilig lang daw silang kumanta, pero sa ngayon daw ay nilipat na nila sa bagong kwarto ng bahay nila ang kanilang videoke machine. Doon ay soundproof kaya hindi na masyadong maririnig mula sa labas ng kanilang bahay. Yung dati naming mga pinagsabihan ng masama, ngayon ay kinakamayan, kinakawayan at niningitian na namin. Wala nang malakas o malalakas na tugtugan at videoke sa aming subdivision. Wala nang sabayang pangnanabutahe sa isa't isa. Wala na rin yung mataas na bakod dahil pinatibag na namin ni Linda. Pinalitan namin yun ng mga paso, bangko at yun ang ginagawa naming tambayan sa tuwing kami ay nagkakakwentuhan tuwing hapon. Minsan pala, Mama Mia, ang away palang kapitbahay ay simula lang ng kwento ng dalawang pusong parehong naghahanap lang ng pagkakaintindihan. Tulad ko rin kasi ay byuda na po si Linda nitong mga huling buwan lang. February 2025 nung namatay ang kanyang asawa. Ako po ang naging karamay ni Linda at sabi niya, Mama Mia, masaya daw siya dahil nagkaroon siya ng isang kaibigan sa aking katauhan. Ako naman ay hindi na rin masyadong nalulungkot. Lalo pat mag-isa na lang din talaga ako sa bahay dahil may kanya-kanya ng buhay ang aking mga anak. Masaya ako sa buhay ko ngayon, Mama Mia. At lalong masaya ako dahil meron na akong mga bagong kaibigan sa aming subdivision. Hanggang dito na lamang at naway nagustuhan nyo itong kwento ko. Maiksi alam ko, Mama Mia, pero sana'y may natutunan ang lahat sa naging kwento ng buhay namin ni Linda. Hanggang dito na lamang po at ako po'y nagpapasalamat dahil sa inyo. Kasi kayo po ang dahilan kung bakit meron kaming pinagkakaabalahan ngayon ng aking kaibigan. Siya rin po kasi ang nagsuggest sa akin nitong iyong channel. Nakita niya kasi minsan sa kanyang YouTube. Hanggang dito na lang at lubos na gumagalang. Marites. Grabe naman ang kwento ni Aling Marites. Nako, hindi talaga maiiwasan ang mga ganoong klase ng kapitbahay, yung nakakaaway mo, nakakaalitan mo. Siyempre, hindi naman po perpekto ang mundo. Hindi perpekto ang inyong bawat pagkatao. Galing kayo sa magkaibang sitwasyon, magkaibang pagpapalaki. Tapos, lalo na kayo, mga matatanda na kayo nung nagkita. At minsan, dahil iniisip natin at mas pinapaboran natin ang ating mga sarili, hindi natin nakikita ang point of view o ang pinanggagalingan ng ibang tao. Kaya sana may natutunan tayo sa kwento ni Aling Marites at ni Aling Linda na maging maunawain sa kapitbahay, lalo pat malalayo ang inyong mga kamag-anak. Kapag kunwari may sunog o may mga trahedya, kapitbahay talaga ang unang-una mong malalapitan. Kaya sana wag tayong maging
masyado namang mahigpit sa mga kapitbahay natin. At syempre, sa mga kapitbahay din natin dyan, maging considerate din tayo sa ating mga kapitbahay. Ano? Huwag tayong magpatugtog ng malakas. Lalong-lalo na tuwing umaga dahil hindi natin alam. Baka may mga VA dyan, may mga call center agent sa ating mga kapitbahay. Tapos, antok na antok, puyat na puyat, pagod na pagod, kagagaling sa trabaho. Paano makakatulog ng maayos? Mainit pa ang Pilipinas. Tapos kung wala silang aircon, nako, dobling pahirap yun. Tapos mag-iingay ka pa. Diba? So dapat, konsiderasyon lang baka yung ibang tao may ginagawa o yung ibang tao maaapektuhan sa ating mga pinaggagawa. Diba? Ganun lang yon. Anyways, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig nitong ating programa. And syempre, like and share this video. At alam kong nagulat kayo, Ako din naman nagulat. Charang, nagulat kayo dahil wala tayong pabati kanina. Yes, sa atin pong pag-e-eksperimentuhan kung mas maganda ba na ang mga pabati ay nasa huling bahagi ng ating kwento. Kaya dito na tayo babate. So, sa inyong mga pa-shoutout dyan, naku, humanda kayo dahil marami-rami po ito. At syempre sa atin pong mga suki na hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe to this channel and click the notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong bagong kwentong inilalabas. At syempre naman, kung subscriber na kayo, maraming salamat po. At eto na ang mga nag-comment sa atin nung mga nakaraan nating upload. Syempre, hindi po ito updated kasi medyo maaga-aga tayong nagre-record ngayong mga panahon na ito dahil baka maging busy. Tapos, hindi na makapag-record, wala tayong upload, diba? So, sa tuwing meron tayong bakanting oras, ay nagre-record tayo ng mga kwento para naman sa tuwing busy tayo ay meron pa rin tayong upload. Ganun ko kayo kamahal. Gusto ko, meron kayong laging inaabangan dahil binobombard nyo ako ng chat messages. Hello kay Gail Easy, kay Margie Luhong, kay Christina Sison, Josephina, Merpintak, maraming salamat. Hi din ako kay Mel Kutanda, kay Brylene Gonzalez, all the way from Hong Kong. Hello, maraming salamat. Hello po sa mga taga Makati City. Maraming thank you po. Marami po ang nagko-comment sa atin galing dyan. Hi din kay Jaya Diagan. Maraming thank you. Joey Arbo, na hindi raw nagsiskip ng ads. Naku naman. Sa mga hindi nagsiskip ng ads, maraming sorry po. maraming salamat sa inyong lahat. Nako, ako talaga'y natutuwa sa inyo. Hi din ako kay Rowena Dakles from Muscat, Oman. Hi din kay Annie Jane Libot. Maraming salamat. Hello daw ka sa friend yang si Salve Solomon na fan din natin. Maraming salamat. Hi sa'yo, Salve. Hi din tayo kay Mary Bigait Anihonio. Tama po ba? Hi from Hong Kong. Maraming salamat. Hello din kay Pichi Tadlan. Maraming thank you sa'yo. Hi din kay Carl Francis Duco. Maraming salamat sa pakikinig. Lorena de la Cruz. Irene Fajardo. Maraming salamat. Hi kay Blenda Cruz. Hi kay Annalyn Banyares, Blenda Cruz na always listening from Montalban, Rizal. Maraming salamat sa inyo. Kay Grace Gumban. Hello sa'yo. Hi din kay Dayan JH. Maraming salamat sa pakikinig. Syempre, kay Christy Dimitrial, kay Marvy Montesilio, hi sa'yo. Si Marvy talaga nag-PPM sa atin Hi sa'yo. Jazzy Chai, Jeanette Mariano, Simply Jean. Hi din kay Mondi8217, maraming salamat. Kay Zenaida Lugo, maraming thank you. Kay Army Espino at sa lahat po ng ating mga suking tagapakinig. And yes, kahit na maiksi ang kwento ngayong araw na ito, ay wala po tayong pangalawang kwento dahil yung iba ay medyo mahahaba. So, kapag nirecord ko pa, baka maubos na naman ang ating battery at makurap na naman ang ating video. Kaya, wag na lang. Charot. Eto na ang finale ng kwentong ito. Finale ba? O eto na ang katapusan ng kwentong ito. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal dito sa channel natin. Kung meron po kayong gustong i-comment o meron po kayong mga gustong sabihin sa atin, comment down below lang. At syempre, be careful at be be considerate sa ating mga komentaryo. Hindi dahil
meron tayong freedom of speech, ay pwede na po tayong manira at manakit ng ibang tao. Huwag po nating gamitin ang ating mga karapatan para saktan yung iba dahil kakibat ng ating mga karapatan ay ang ating ding mga responsibilidad. Maraming salamat sa inyo. Hanggang bukas po, napakaganda ng kwento natin bukas kaya abangan nyo po dito lamang sa nag-iisa ninyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming salamat. Bye-bye!